Creamline at saka Cherry Tico. Magandang laban, ano. Sabi ko na nga ba, magandang manood ng PBL kapag ka sa YouTube kasi mas maigsi, no? Yung mga details lang yung titignan mo. Pero yung sa laro ng Creamline, may mga factors doon na outside the game. So yung setting, yung unang-unang kitang-kita dahil nakita na natin yung improvement ni Kyle Negrito as a setter. So may influence kasi, okay, may influence ka. She's playing behind Gia Morado de Guzman. So nung umalis si Gia to play import sa abroad, so si Kyle yung papalit, no? So Kyle saw how Gia sets the team. Kung paano maglaro si Gia, nakita ni Kyle Negrito yun. So kung hindi siya masyadong ginagamit, ito na yung chance niya. Ayun, lumalabas. Lalo na't importante yung game, semifinals, di ba? Importante yung setting. Kasi hindi tatakbo yung sistema nyo kung hindi nakakarating sa setter yung bola. At saka, dahil dumarating kay Kyle Negrito sa setter yung bola, maganda yung receive ng Creamline. And besides, yung playing experience ng Creamline is lumalabas over Cherry Tico. Then matagal nang magkakasama to at kagaya sa basketball, sanay manalo. Iba yung sanay ka manalo eh. Ito yung team na pag sanay manalo, bibira ka makakita ng lapses dito. Kung magkaroon sila ng lapses, short-term memory, bumabawi sila. Hindi sila nagdudwell dun sa mistakes. Yung psychology din na sanay ka manalo, pag nagkamali ka o nagka-error ka, bumabawi ka. Hindi rin madaling kalaban tong Cherry Tico, no? Kaso ang problema lang is sanay talagang manalo tong Creamline. Sipin mo, elimination round, walang talo. Di ba? So, kung wala kang talo ng elimination round, kailangan patunayan mo pagdating ng playoffs kung bakit ka undefeated pagkatapos ng preliminaries. Yun ang nangyari sa Creamline versus Cherry Tico. Kumbaga, yung sinasabi ni Charles Barkley na imprint. Creamline puts his imprint on the game. Etong PBL semifinals. So, yun lang po.